Stay at home ika nga. At kung may mga tanim ka sa bahay, hindi mo na kailangang lumabas upang bumili ng gulay o mga rekado. Paano ba natin uumpisahan ang pagtatanim sa bahay sa isang matipid at praktikal na pamamaraan? Una, gamitin ang mga bagay na nakikita natin sa loob o sa paligid ng bahay upang pagtaniman. Ang anumang bagay na may kakayahang magkulong ng lupa ang siyang ating gagamitin. Simulang magtanim ng mga gulay na nabibili natin sa tindahan o sa palengke. Halimbawa dito ay ang luya, bawang at sibuyas. Ito ay isang mabilis na paraan upang magkaroon tayo ng mga sariling tanim na halos araw-araw natin ginagamit sa kusina. Sa pagpapatubo ng luya, ibaon sa lupa na nakahiga ang isang maliit na piraso at diligan. Pagkalipas ng 1 linggo hanggang 10 araw ay tutubo na ito. Maaari nang ilipat sa mas malaking paso o anumang pagtataniman. Sa pagpapatubo ng bawang ay halos may parehong pamamaraan. Pumili ng magandang klase at ibaon sa lupa ang bawat isang butil na nakatayo at nakaturo sa itaas ang matulis na bahagi. Pagkalipas ng 1 linggo o higit pa ay tutubo na ito. Maaari nang ilipat sa mas malaki o mas malapat na pagtataniman. Upang mapabilis ang pagtubo ng sibuyas, hiwain ang mataas na bahagi at ibabad sa tubig ng buong magdamag o 8 oras. Maaaring patubuin sa tray, sa mga plastic cups o sa mga bote ng soft drinks. Gumawa ng mga eksperimento, maging ang mga dahon ng sibuyas ay napapakinabangan. May mga gulay na itinatanim mula sa buto. Halimbawa narito ay ang mga leafy greens o mga madadahong gulay kagaya ng pechay, lettuce, mustasa, Chinese kale at iba pa. Kadalasan ay pinapatubo ang mga buto sa isang tray, pagkatapos ay ang paglilipat tanim o transplanting. Ibudbud ang mga buto sa isang tray na may lupa at pagkatapos ay bahagyang tabunan. Panatilihing basa ang lupa at huwag hayaang sobrang matuyo, lalo na kapag sobrang mainit ang panahon. Ilagay sa isang lugar na may sapat na liwanag mula sa araw. Pagkalipas ng 3 hanggang 5 araw ay tutubo na ang mga ito. Maging maingat sa pagsasagawa ng paglilipat tanim. Iwasang maputol ang mga maliliit na ugat.
Ang ating pinagtaniman ay tinatawag na self-watering. Ibig sabihin, ang ganitong sistema ay may kakayahang mapanatiling basa ang lupa sa mas mahabang oras. Mainam din ito para sa mga may maliliit na espasyo at makakatipid na rin sa oras ng palagiang pagdidilig. Paano ba ito nangyayari? Sa tuwing magdidilig, ang sobrang tubig ay maiipon sa ibaba. Ito na rin ang ikukonsumo ng mga nakausling ugat kapag natuyo ang lupa. Huwag mangamba na maaaring pamugaran ng lamok ang tubig. Ang tubig ay hindi tumatagal sa mahabang panahon. Natutuyo din ito dahil nga sa pagkonsumo ng mga ugat. Paano ba ginagawa ang self-watering? Hatiin sa gitna ang bote. Plantsahin ang matalim na gilid ng bote. Kailangan gawin ito upang hindi masira ang mga dahon ng halaman kapag lumalaki na. Butasan ang takip ng bote. Ito ang magsisilbing drainage o lagusan ng tubig pagkatapos magdilig. Maglagay din ng mga karagdagang butas bilang drainage. May mga pagkakataon na ang takip ng bote ay nababarahan ng ugat at maaaring hindi makalabas ang tubig. Maglagay din ng butas sa itaas kung ito ay isasabit, gumamit ng nylon o tamsi. Pagkatapos ay butasan ang ibabang parte ng bote. Ito ang magiging water level. Ibig sabihin, maiiwasang mapuno ang bote ng tubig kapag maulan. Ito ay hindi ginagamitan ng pandikit at maaaring matanggal o mahulog kapag napuno ito ng tubig. Ngayon ay maaari nang lagyan ng lupa upang pagtaniman. Ang pundasyon ng isang malusog na halaman ay nasa kalidad ng lupang pinagtaniman. Kapag mataba ang lupa, mataba ang halaman. At kapag walang sustansya ang lupa, mabagal ang paglaki ng halaman, nababansot o tuluyang namamatay.
Paano ba ang proseso sa paggawa ng isang simple ngunit epektibong lupang pagtataniman? Sa bawat tatlong parte ng lupa, lagyan ng isang parte ng ipa ng palay o kaya ay coco peat. Ito ang magpapabuhaghag sa lupa. Lagyan din ng isang parte ng carbonized rice hull o sunog na ipa ng palay. Ito ay dagdag nutrisyon at upang maiwasan ang mga peste sa lupa. At ang pinaka-importante ay ang pataba. Maaaring gumamit ng worm cast, dumi ng hayop o compost. Maglagay ng isang parte ng pataba o masigit pa. At ang madalas na tanong, saan makakabili o makakakuha ng mga buto? Una, ang Bureau of Plants and Industries at ang Department of Agriculture sa inyong lugar ay namimigay ng libreng buto. Pangalawa, makakabili tayo sa mga groceries, karaniwan itong malapit sa vegetable area. Makakabili din tayo online. Kahit matapos ang ECQ, hindi agarang maibabalik ang normal nating pamumuhay. Sa mga panahong kagaya ngayon, mas lamang ang may tanim sa bahay. Ito po si Kuya Don, stay home at umpisahan na ang home gardening. God bless at ingat po tayong lahat. Maraming salamat sa inyong panonood.